Guys, mga nagtatanong kung paano ito buksan ang Roji. Pakita ko sa inyo guys. Yan. O ito, Roji. Pan po ito, yung kanyang model is 1200G Pro. Ito yung trending na Roji. Gamitin natin sa ating mga piso wifi guys. Buksan natin para gawin nating EP. DIY natin. So sa pagbukas nito guys, wala itong mga tornilyo. Yan. Walang mga tornilyo ito. Yan, ilawan natin. Yan. Ayan, wala siyang tornilyo. So ang gagawin natin, meron siyang dito guys, yan. Yan. Meron siyang ano. So ala natin. Yan. So sungkitin natin guys. So yan. So dito medyo mahirap talaga siya buksan. Pero pilitin po natin siyang yan. Merong lock na tumunog. Yan guys. Bali nasisira po yung kanyang lock. Sisirain natin yung kanyang lock. So hindi po mapiktuhan yung kanyang pisa sa loob dahil malayo po guys. Malayo po yung kanyang pisa. Ayan. Merong tumunog. Ayan. Ayan. Merong tumunog sungkit na. Ayan. Sungkitin lang natin. Ayan. So, dito naman. Ayan, dito. Unti-untiin lang guys. Ayan, pagsagaan lang yung ano. Yan. So, ayan siya, oh. Yan. So, ganyan yung kanyang one. Yan. Pagbukas nito. Yan. Sa mga hindi pa, yan. May tumunog. Sa mga hindi pa marunong o nagtatanong kung paano siya buksan, yan. Ano yung flat screw lang gamitin. Tapos yan, merong tutunog guys. So ibig sabihin natanggal na siya sa kanyang lock. Yan, natanggal lang kanyang lock doon sa may lock kasi itong plastic din yan. So ibig sabihin nun natanggal na siya. So ingatan lang natin na huwag maapektuhan yung pisa na sa loob. Yan. So ayan po guys. So ayan. Yan o, nabubuksan na natin. So pwede natin itong yan. Yan. Pwede na natin itong kamayin. Yan. Pulsahin natin guys. Dahil talagang masisira talaga yung Roji pag buksan. Dahil yan, distansya po kasi yung kanyang lock. So yan, so, may isang lock pa dito. Mahigpit pagka-lock niya. Pulsahin natin. So ganito lang yung pagtanggal ng Roji guys, sa mga nagtatanong. So ayan. So sa akin guys, ito lang yung tinatanggal ko para makuha ko yung kanyang tatlong antena. Ayan. So dito ko kasi siya ipasok guys. Yan. Ipasok, hindi ko na ito gagalawin. Wala nang, ang iba kasi tinatanggal nila ito. Yan, tinatanggal nila, DIY nila.
O depende naman sa ating pag-DIY. Pero sa akin, hindi ko na ito ginalaw. Baka may masira dito. Baka hindi na makuha yung kanyang paghinang. Hindi kasi siya plug and play. Nakahinang kasi siya guys. Yun yan. Yung kanyang wire sa antenna. Yung mga SMA niya. Yan. So, ganyan lang guys. Yan, natanggal na. Tanggal na natin yung takip. So, ganun lang yung pagtanggal doon sa nagtatanong. So, ito guys. Ito, meron tong box. Dito natin siya ilagay sa loob. Kasi gawin natin itong outdoor. Yung Roji na ito. Ayan, buksan ko lang yung box. Ayan. So, ang sukat po nito guys. Ang sukat po nitong ginagamit ko. Kasi meron kasi nagtatanong kung anong sukat ng box na ito. Ito po yung kanyang sukat. Yan. Yan po yung kanyang sukat. 225 by 200 by 80. Yan po yung sukat niya guys. Tapos ito, yan. Dito natin ipasok yung Roji. Yan. Dito natin siya ipasok. Yan. Hindi na natin galawin yung Roji. Nakita nyo naman sa dati ko mga video. Hindi ko na ginalaw dito. So, papakita ko lang sa inyo paano ito ipasok. Dahil mahirap kasi ipasok ito guys. Sa ganitong sitwasyon. Ayan. So, ang gagawin natin sa pagpasok, tanggalin natin guys. Yan. So, sa mga nahihirapan, paano ito tanggalin? Yan. Ito, gamit ko guys. So, sa mga nahihirapan, paano tanggalin? Ganito lang yung gawin natin. So, yung tatlo lang yung tanggalin ko. Yung tatlo. Mapasok na ito pag natanggal yung tatlo ng antenna. So, ayan. So, tanggalin ko lang guys. So, sa pagtanggal, meron itong, ayan. So, pakita ko lang. Ito lang ilaw. Ayan, ilawan natin. Ayan. Ayan guys. Dito, yan. Meron siyang lock. Yan. So, ang gagawin natin guys, iipit lang nyo ng long nose. Yan. Ipit nyo ng long nose, tapos idiin nyo. Idiin. Tapos dandahan ninyong itulak. Yan. So, yan guys, tanggal na siya. Ganun lang yung pagtanggal. Na hindi gaanong masasaktan yung part na dito, yung part ng mga pisa dito. Hindi siya masasaktan. Ang iba kasi guys, pinapirsa nilang tinatanggal dito. So, choice naman nila yon, dahil hindi naman tayo, iba-iba naman yung diskarte natin sa pag-DIY. So, sa akin, ito lang yung hindi ko na ginalaw dito para wala tayong masasagasaan na mga dito. Bali, stuck pa yung nangyayari sa ating pag-DIY. So, ayan. Tanggal na siya. O, ganun lang din sa iba. Yan. Yan, tingnan natin. I-plaster lang natin yung kanyang para maipit sa long nose. Yan, long nose kasi yung ginagamit ko. Ayan. Iniipit ko lang siya. Tapos dandahan kong itulak.
Ayan. So, ganun lang ka dali guys. Yan. No? Ganun lang kadali yung pagtanggal niya. Yan. So, itong tatlo lang yung tatanggalin ko. Yan. Iipit ko lang siya sa long nose. Ingatan ko lang na hindi makuhan yung wire. So, yan guys. So, yan. Ganun lang siya kadali. Yan. Yung pagtanggal ng Roy G. So, ingatan lang yung huwag mabingat. Huwag nyong mahatak. Baka masira yung mga nakakuan dito. Nakahinang. So, ayan. So, pakita ko sa inyo paano ko ipasok yung Roy G sa loob. So, tanggalin ko lang yung rubber niya. So, ganun lang guys. Ganun lang yung pagtanggal ni Roji. So, pag DIY. Ayan dito. Nakita ninyo. Ayan. So, plaster natin sa video. Ayan, plaster natin. Plaster muna natin para makita yung so, ayan siya guys. So, pasensya na kayo sa background. No? Nagulo yung background natin dahil puno na yung ating lagayan. So, ganito lang. Yung unang ipasok ninyo, ito yung hindi tinanggal. Yan. So, kung gusto nyong tanggalin lahat, pwede naman. Pero, sa akin, hindi ko na tinanggal. So, ganito lang ang ginawa ko. Yan. O, ipasok ko ito. Yan, pasok ko. Tatlong wire yan. So, ayan. So, dito ko siya. Plaster ko lang ha. Ito guys. Yan. Dito. So, ibalik ko yung para makita yung kung alin yung saan natin yung antina ni Roji. So, ayan guys. Dito. Pasok natin dito. Yan. Ayan guys. Pasok natin dito guys. Tapos, itong tatlo. Yan. Ayan. Ayan. So, ganun lang. Dandahan lang. Dandahanin lang yun para huwag mapiktuhan yung wire, semi-wire. Yan, mano-mano lang yung ipasok. Yan. Yan. Dito sa tatlo, yan. Oh. So, ayan guys. Hindi ko na binalik ito. Yan, hindi ko na binalik yung takip niya ni Roji. So, pwede naman natin siyang ibalik. Yan, kung gusto natin siyang ibalik yan. So, hindi na kasi siya basta-basta mabalik guys dahil nasisira yung kanyang mga lock. So, ayan. So, wala na siyang yanong kapwirsa-pwirsa. So, ang gagawin natin ito. Yan. So, butasan lang natin siya ng konti. Yan, konti. Butasan ng konti natin.
Yan. Wala yung butasan na malaking butas. Konti lang dahil rubber naman ito. Yan. So, pagkatapos nito, ating pwesa natin ipasok dito sa antenna ni Roy G. Yan. So, yung pag-DIY natin guys. Para hindi makapasok yung tubig. Yan. Yan, tapos ibalik natin siya. Natin. Yan. Sa mga nag-DIY dyan sa Roy G. So, ito yung ginagamit yung DIY na hindi na gaanong mapwersa yung Roy G. Yan. Papakita ko sa inyo guys ang actual setup nito. Ilagay natin ito sa outdoor. Meron kasi nag-request na customer natin. Kaya nagagawa tayo ng video na pakita ko sa inyo paano ito tinanggal ang Roji at paano pinasok sa box o anong sukat ng box na gagamitin. So ayan. Ayan yung kanyang pagkalagay sa takip. So, hindi na ito basta-basta mapasukan ng tubig guys. Nasubukan ko na sa. Pero kung gusto nyong talagang safety, pwede nyo lagyan na pandikit dito guys. Kayo na bahala. So sa akin, hindi ko na kasi nilagyan dahil, yan guys. Hindi ko na siya nilagyan dahil yung, ayan, yung Roji. Nakaganyan po yung kanyang posisyon, yan. Yan po kanyang posisyon, yan. Nakaganyan yung posisyon niya pag sa taas. So hindi naman basta-basta mapasukan na tubig. Yan. Dahil wala pong butas dito sa taas yan. Hindi siya basta-basta mapasukan ng tubig. Dahil nakaangat po yung kanyang dito, nakaangat naman sa yan. So di po siya basta-basta mapasukan ng tubig. Liban na lang kung merong malakas na ulan o ano man, bagyo. Ayan. So, ayan. Ganun lang yung paglagay ng rubber. Yan, butasan lang natin ito ng konti. Ayan. Ayan, butasan lang siya ng konti dito. Para pagpasok natin doon sa antenna, mahigpit siya. Ayan. So, ilandahan natin pasok. Ganun lang din. Ayan. So, ayan. So, ganun lang kas simple yung ating pagdi-DIY guys. Ang iba tinatanggal hinang. So, sa akin hindi na. So, sa walang mga panghinang na nag-DIY ni Roji, ganito yung gawin ninyo guys. Pagdi-DIY ni Roji. So, ayan. So, ayan siya. So, ganun lang din senaryo guys. Yan. Para hindi na umaba yung ating video. Yan. So, ganun lang. Butasan na yun ng maliit na butas. Yan. So, para hindi na humaba yung ating video. Hindi na natin ipakita yung buong paglagay guys. Yan. So, ayan guys. So, natapos na natin siyang so, palayo natin kunti yung camera. Ayan, tapos natin. So, ayan guys, natapos natin. Ayan. So, natapos na natin siyang ipasok. Ayan.
Ayan. Tapos natin siyang ipasok. So, sa itong box guys, sa mga nagtatanong kung saan ito nabibili. Nabibili po ito sa Shopee. Yan. O sa Lazada. So, sa Shopee ko ito siya nabili. So, tingnan nyo, mayroon siyang tatlong rubber dito. So, yung piliin nyo guys. Marami kasing kwan doon. So, ang sukat niya, pakita ko ulit. Ito yung sukat niya. So, ilawan natin. Ayan. Ayan yung sukat niya guys. Hindi ko siya makita sa video. Ayan, pakita ko siya ulit. Focus natin. So, ayan yung sukat niya. Ayan. Ayan yung sukat niya guys. So, sa Shopee po natin ito mabibili. So, ang gagawin ko guys, hindi ako naglagay ng splitter. Ang iba kasi, naglagay sila ng splitter dito guys. Lagay sila ng splitter tapos cable. Yan, naglagay sila ng splitter dito. Yan, splitter tapos cable. So, ang purpose kasi natin guys, hindi ako naglagay ng splitter. Ang ginawa ko, diretso na siya ng charger. Yan, diretso ng charger. Tapos, pinadalahan ko na lang ng extension wire. So, hindi naman, siguro nasa 10 meters. 10 meters na siguro ang layo niya guys. Or 15, pwede naman 15. Pwede pa rin siyang mag-power sa extension gamit yung extension kaysa maglagay tayo ng splitter. So, ang purpose natin guys, para gigabit yung pumapasok na internet, dahil yung meron kasing guys, na ang bilan ito, meron yung bilan ng Roji, direkta na siya sa Roji. So, halimbawa, gagamit tayo ng Orange Pi 03 na board. So, ang Orange Pi 03 na board is gigabit yung kanyang LAN port. So, ang gagawin natin guys, ating i-bilan. So, ibig sabihin noon, largo na sa, diretso na sa Roji, sa board, at saka internet. So, ang internet natin, kung gigabit yung internet natin, diretso na siya sa diretso na siya sa Roji, yung internet. So, pag gigabit yung internet niyo, gigabit din yung pumapasok dito sa Roji. Dahil mula doon sa internet papuntang Roji, cable yung ginagamit. Yan. So, ito guys. So, lagay natin itong halimbawa. Ayan, pasok natin dito sa loob ni Roji. Ayan, so pasok natin. Wala na siyang splitter. Hindi tayo gagamit ng splitter. Kahit pag gigabit yung splitter na bilhin mo guys, need mo rin siya ng gigabit na adapter. So, mahal yung gigabit na adapter guys na 48 volt. 48 volt kasi yung gagamitin. Pag gagamit tayo ng splitter guys, hindi tayo diretso na siya sa diretso na siya. So, hindi tayo pwede makapagbilan. So, bilan kasi yung setup natin guys ni Roji. Dalawang cable kasi yung dadaan dito, or 4. Pwedeng 4 guys. So, walang kwenta yung splitter. Tapos hindi naman gigabit, hindi tayo basta-basta makakuha ng gigabit na adapter na 48 volt. So, mahirap po hanapin yung adapter na 48 volt guys na gigabit. Kadalasan siya guys is yung 48 volt is non-giga. So, pag mag-splitter tayo guys, non-giga yung pumapasok na ISP, internet. Dahil naglagay tayo ng splitter. Ang splitter kasi is 48 volt. Yung input niya at saka output niya is 12 volt. Ang purpose noon, meron siyang makalagay tayo ng internet dito. Meron din siyang charge in out kana DC in. Yan, DC in na 12 volt. O ganun yung splitter. Hindi kasi wala akong splitter guys, kasi hindi ko napakita ito. Pero doon sa guys,
Kaya kung mag-splitter tayo dito, splitter tayo. Doon sa kabilang dulo sa adapter niya guys, na 48 volt. Okay yun. Okay yun kasi 48 volt yung adapter na gamitin. Halimbawa, ito. Lagay tayo ng halimbawa guys. Para makita natin. Ipakita ko sa inyo guys. Ano yung kanang splitter. Kasi meron kasi nagkuha sa akin guys, mura lang daw yung splitter. Wala daw hassle na splitter. Wala po tayong tutol doon guys. Okay naman po yung suggestion niya ng ating idol. Okay po yung suggestion niya, goods na goods yun. Sa mga hindi gigabit na internet, pwede yung gamitin natin yun guys. Sa mga hindi gigabit. Pero sa mga gigabit guys, gigabit na board, gigabit na internet, tapos gusto rin nilang gigabit na AP, so mahirap po yung splitter. So ito guys, charger ito ng 48 volt. Yan. So 48 volt po ito. Yan, pakita ko lang, focus ko lang sa inyo guys. Yan, 48 volt po ito. So dito natin sa PoE. Maglagay tayo dito sa PoE. Yan. Yan, sa PoE dito natin saksak sa PoE yung TV cable. Pagdating doon sa splitter guys, sa kabilang dulo. Ayan, pagdating dito, yan sa kabilang dulo. Halimbawa, meron tayong splitter. Kaya gano'n, na-split tayo dito sa Roy G. So nilagay natin yung cable dito. Nilagay natin yung cable doon sa splitter. Halimbawa, ito yung splitter. Yan. Wala kasi akong splitter. Halimbawa, ito yung splitter. Kung nilagay ko yung splitter dito, ang out niya, meron siyang out na diretso naman dito sa ROG. Sana naintindihan nyo yung ibig kong sabihin guys. So, itong splitter na ito, ang input niya is 48 volt, output niya is 12 volt. So, mula dito sa 48 volt na adapter, pwede na nating cable lang yung gagamitin natin. So na pwede natin makapag-power yung Roy G. Meron siyang internet port at meron siyang DC in at saka data in. Yan, sa pamagitan ng splitter. So dito guys, yung splitter na ginagamit natin 9 giga po. Kahit gigabit pa yung splitter na gagamitin natin dito sa ROG, 9 giga naman ito. Yung 48 volt natin, 9 giga. O 9 giga pa rin yung ating internet. Sayang lang yung ISP natin na gigabit. So okay itong ganitong setup guys, na splitter tayo tapos 48 volt. Okay ito sa mga non-gigabit na internet. So goods na goods itong gagamitin. So yan po yung ibig kong sabihin. So kaya hindi ako naglagay ng ganitong setup. Kasi mahal kasi yung gigabit na ito guys, yung 48 volt na gigabit. Kung maghanap kayo, mahal yung PoE. So kung mabili naman kayo ng meron kasing PoE na splitter din na PoE na gigabit na hindi sa adapter, parang PoE na siya. Meron siyang LAN port at saka PoE na splitter guys. So gagamit pa rin tayo ng 48 volt. So ganun ka hassle yung nag-splitter tayo. So unlike dito guys, unlike itong natin, ito yung
charger niya. Lagay natin sa ROG yung charger niya. Yan. So, pwede natin dito ilagay. Yan. Pwede natin dito ilagay yung yan. Ayan dito. So, sa gitna. Yan. Pwede natin dito ilagay sa loob yung kanyang padala natin ng extension. Yan. Yung naka-disadvantage lang kasi nito guys is maraming UTP cable na mahaba yung mga gamit natin. Pero sa akin okay pa rin yun guys. Bahala na ng marami. Basta importante gagabit yung access point natin. Para pag maraming customer hindi siya basta-basta maglo-loading yung ating PC Wi-Fi. Gigabit yung ating board. Gigabit naman yung ating IP. Gigabit yung ating ISP. So lahat po gigabit guys. So ito yung purpose po. So papakita ko sa inyo guys. Pakita ko sa inyo kung paano mag-set up nito. Yan. Dugtong ko na lang sa video para hindi gaano mahaba yung ating video. Papakita ko sa inyo, bibidyohan ko, dugtong ko sa video paano ako maglagay ng extension. So may sa unang video ko guys, yung sa bilan, nakita nyo naman doon na naglagay ako ng extension. So ganun din yung gagawin ko dito guys. Extension yung gagamitin ko para ang purpose natin is gigabit lahat yung ating makukuha. So sayang kasi yung ROG guys. Gigabit yung ROG natin. So ganun lang guys. So yan po yung ating video. So napaliwanag ko ng paano ito ipasok. So napaliwanag ko rin sa inyo guys kung ano yung purpose natin, bakit extension yung ginagamit natin at hindi splitter. So yan po guys yung ating video. So yan po, maraming salamat po guys sa inyong panonood ng ating channel. Na huwag niyong kalimutang i-share naman sa inyong kaibigan guys para may matutunan. So kung wala kayong matutunan sa video guys, pwede naman hindi niyo panoorin guys. So yan po, maraming salamat po.